check natin yung bagong 125 ng Kimco. Dito lang sa Archway San Pablo. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside. Okay, yun po kasing dating pwesto ng Archway San Pablo ay malapit na sa boundary ng San Pablo at Chaong, Quezon, sa Barangay San Antonio Dos. So dito nga po sa bagong location nila ngayon, katapatan lang po ng Coco Palace Hotel, katabi po ng Bristol Motorcycles, eto. And then katabi lang po siya ng Sea Oil Gas Station. Pagkabubukas nga lang po nila ngayon at mag-aayos pa po. So nandito po si Manager Sir Paul, shoutout po sa inyo sa Kasilian. Sir, saan kaway naman dyan? Mas maganda, mas malapit sa bayan ng San Pablo. Kaya doon po sa mga taga Rizal, Nagkarlan, 30 minutes away, makakapunta na kayo sa Archway San Pablo. So pinagbigyan po nila tayo na ma-review itong bagong labas na 125 ng Kimco, Agility Eco. Para lang siyang e-bike pero motorsiklo po yan mga riders. Scooters na para sa lady riders, sa mga hindi matatangkad. Tama-tama po ito. Kaya para po sa bago pa lang magmumotorsiklo, maganda po ito ang inyong makuha dahil mabilis lang po siya maimaniobra, lalo't ganyang mababa lang ang kanyang seat height at ground clearance. Unang impression ko po mga riders, malinis siya tignan dahil wala po siyang decals design. Maliban lang po dito sa sticker ng displacement 125. Ito po sa side profile, yung kanya pong model name na Agility, embossed na naka-chrome na rin, emblem na Kimco dito po sa front. Overall po yung kulay na ginamit, black and gray, maganda pong combination niya. And then kulay LED po sa lighting system. Unahin lang natin yung kanya pong turning signals na andito na po sa level ng manibela. So maganda nga po ito, kitang-kita. Kaya no problem kung tayo po ay magte-turn right or left at hindi makukompuse yung ating nasa likod at nasa harap. At pagdating po sa kanyang headlight, split type, at yung pwesto po ng DRL panalo, di ba ang ganda? Para siyang kilay na masungit. And then of course yung kanya pong high beam low beam sign. Kaya full LED po mga riders. And then malaking tulong po para sa kanyang forma dito sa pagiging aggressive looks niya. Ito pong parang winglet sa harapan. And then sa front fender naman po, malapad naman siya, kaya lang hindi masyadong malaki po ang clearance Pero yung laki po niya at haba, sakto na para hindi tayo masyadong magkalat ng putik sa ating motorsiklo. Telescopic fork na front suspension, may rubber boot po nakasama para sa protection ng ating suspension. And then tatlong kulay lang po ang available dito sa Agility Eco 125. Bali ito po nasa harap natin, yan po yung cloud gray. Meron din po itong matte gray and then dark gray metallic. And then sa braking system naman po, maganda ho rito sa Agility Eco. Pareho na pong naka-disc brake sa front at rear. And then wala po siyang ABS or CBS mga riders. Ito pong nakikita natin dito ay speed sensor. And then naka-dual piston caliper po dito sa front. Size 12 po yung wheel na pure glossy black po ang kulay, wala ng graphics. Then siyempre mag wheels na po yan. At ang size naman po ng gulong dito sa front, 90 by 90 by 12. And then Kenda tire na tubeless po.
Although size 10 lang po yung diameter ng kanyang wheel dito sa rear, okay lang po dahil bulky naman yung kanyang gulong. Kita nyo meron po itong size na 100 by 90 by 10. So hindi siya alanganin tignan, di ba? Siguro pwede pa tayo magpalit ng mas pataba pa hanggang mga 110 or 120. Kita ko naman po meron pa clearance dito sa ilalim. Siguro kung in case na mas malaking gulong, tanggalin na lang natin itong kanyang tire hugger. And then naka single sided shock din po dito sa rear na non-adjustable po. Stainless siya mga riders. Tapos kulay black yung coil spring. And then wala na po siyang kickstart mga riders. Bukod pa nga po dito sa tire hugger, ang lapad din po ng kanyang rear fender. Kaya hindi tayo mamumroblema sa papasok na tag-ulan, sa talsik ng putik. Kaya fully protected po yung ating motorsiklo. Okay? Siyempre nandito po yung kanya pang extrang ilaw para sa plate number. And then reflector dito sa rear. And then magkabilang side meron din po siya para sa safeness natin. Sporty and unique naman po dito sa taillight. Makakita natin yung kanyang turning signals kasama na po dito sa kabuuang ilaw niya sa rear. And nandito sa magkabilang side, pa vertical din yung kanyang position. And then yung kanya pong taillight, ito parang letter B na magkabila. Ayan. And then sa stoplight po nandito sa gitna. Nga pala dito po sa rear brake, ayan, naka single disc na meron pong single piston caliper. Ganda ng ating audio, nag-e-echo. Kasi kulong na kulong po dito. So pag na-improve ito mga ka-riders, sigurado madadalas tayo dito para makapag-review ng mga motorsiklo. And then madali naman po ang access natin sa pag-change oil. Open naman siya, mahaba yung cap. Meron po itong 650 na engine oil capacity. At ang malupit po dito, 50 ml lang po sa gear oil capacity. Nakita po dito kanina. Ayan. And then nakatulong po yung pan cover niya para maharangan, para hindi tayo mapalapit dito sa kanyang elbow. Wala po kasi siyang bakal na protection. And then ang haba rin po ng kanyang heat guard na plastic, fully protected po dun sa tip. And then dito sa pinaka body niya, o kalahati lang. Then bulky po yung kanyang muffler. And then medyo mahaba din mga riders. Pero expect na natin matahimik lang po ito dahil sa liit ng butas ng kanya pong canister. Ayan. At ito po ang isa sa highlights ng motorsiklo na to, yung pong kanyang libreng top box na 30 liters po ang capacity. So kasya po dyan ng isang full face helmet. Wala lang po yung susi, nandun po sa kabilang pwesto eh. So ito naman ho ay nakikita natin sa ibang mga review. Yan, malawak siya, tamang-tama lang. Maganda ho rito, ayan, nandito na yung kanya pong top box bracket ready. In case na gusto natin magpalit ng mas malaking top box, okay na okay para dito sa ating bracket. And then meron po siyang malapad na upuan, single tone lang, na may mga stitches din naman po dito sa tabi. And then makapal na seat cover, makapit sa pantalon. Then yung kanya pong shape, hulmang-hulma sa ating hita at puwitan. Hindi naman siya masyadong malalim pero tamang-tama lang, lalo na sa ating angkas. Ayan, malambot po yung kanyang foam. And then sa U-box, check natin ha. Malapad din ha. Siguro mag-check tayo, mag-fit ng helmet. So ito po yung kanyang stock na battery. Ayan, MG7A-BC-C. And then of course, basic tools, warranty, manual. Tabi muna natin dito sa baba. At magsukat tayo ha. Isusukat po natin syempre yung official helmet ko. SEC full face na modular, size medium. Okay, pumasok naman ha. Hindi lang natin alam kung may sasara. So hindi po pwede. Kasi kahit baliktarin po natin, hindi rin siya magpipit kasi nakatambok po dito sa loob eh, oh. No problem naman at meron ng top box. And then nagustuhan ko po yung kanyang cap ng fuel tank kasi meron na siyang kasamang tali para in case na bitiwan natin, no problem, hindi siya misplace o mahuhulog. So meron po itong 9 liters na fuel tank capacity. Ang laki po ng kanyang tangke. At ang maganda ho rito, tipid yan sa gas dahil nasa 53 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption. So yun pong 53 kilometers na yon, kung may 9 liters siya na fuel tank capacity, abot po yan ng 477 kilometers na range. So mula Laguna hanggang Ilocos Sur, isang full tank, kayang-kaya po.
At pagdating po naman sa top speed, hindi naman ito maiiwan. 95 to 105 kilometers per hour. Sa gulay board, ito po isa sa kanyang magandang features. Ang lapad po ng gulay board. Kung yung iba po, pa-sexy yung shape ng kanyang gulay board or floorboard. Dito naman, palapad po. Yun nga lang po, hanaan dito yung pwesto ng battery sa floorboard. Nga pala, para sa mga nagtatanong po, kung mababa lang ba itong si Agility Eco? Mababa lang po yan. Nasa 760mm lang po ang seat height. And then 126mm naman po sa ground clearance. And then may timbang po siya na 119 kilos sa dry weight. So bulky man po siya tignan, hindi po tayo mahihirapan dito dahil kayang-kaya niya po ito. And then isa pa pong maganda sa kanyang features, bali full digital po sa kanyang display panel. Sayang nga, naiwan yung susi eh. Pero nakakita naman ako ng review nito na sa digital panel niya. Okay naman, maganda yung kulay. And then meron pong dalawang soft touch button dito sa ilalim ng kanyang panel. And then dito na tayo sa kanyang mga switches and buttons. Siyempre yung high beam low beam sign, turning signals, horn. At dito po sa kabila, meron po kill switch engine. Although wala po siyang stop and start system, okay na po ito. And then meron pong switch off and on yung kanya pong headlight at DRL. And then electric starter, push button. And then syempre naka manual key pa rin po sa kanyang ignition. And susi, meron pong shutter key lock. At ang maganda po dito, yung kanyang charging port, dalawa na po. Isang type A at isang type C. So pwede tayo mag-charge ng dalawang cellphone dahil may lalagyan naman po dito na malaking pocket sa left side. Ayan, no? Puro kahit 5 cellphone, kasya dito. Lapad niya eh. Wala lang pong cover ha. Meron din po dito pala na pocket sa right side. Halos equal po sila ng laki oh. Kaya marami tayong may kakarga. At maganda po yung kanyang utility hook dito sa gitna. May lock. And then foldable siya. Kaya hindi malalaglag yung ating mga plastic bag na dadalhin. At dito sa ilalim, okay, wala na po ditong extra pang hook. Nga pala, wala pong kill switch sensor yung kanyang side stand. Kaya maging aware lang po tayo para malimutan natin itaas. At yung po kanyang footrest maganda, combine po ng rubber and then aluminum. So soft touch lang din siya pag ibabalik. Yung pag tumunog okay na, then konting press lang pag gagamitin. Okay, siguro sakyan na natin. Napansin ko lang na mayroon palang backrest oh. Yan, may foam dito para sa angkas natin hindi sasakit ang likod. Pwede siyang sumandal dito. Then may kapitan pa dito po sa grab bar na top box bracket. Okay, bago tayo sumakay, engine specs po, same lang din naman. 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam. Air-cooled po ang cooling system and then fuel injected sa fuel supply. 125cc displacement with a maximum power of 9.3 horsepower at 7,000 RPM and 10.2 Newton meter of torque at 6,000 RPM. Okay, let's go. Sukat-sukat na tayo. Lalo siyang bumaba, di ba? Grabe, ang lapad po talaga dito sa harap oh. Malapit lang yung kanyang manibela. So dun sa mga maiksi ang braso, sakto po sa inyo to. And then napansin ko agad yung kanya pong dalawang aluminum na brake levers. Bali wala po itong park brake lock mga riders ha. And then dito ang lapad talaga, ang ganda. Kahit hindi masyadong pataas, kitang kita. O kaya kita nyo, mas mukhang lumiit yung aking paa dito sa kanyang floorboard or gulay board dahil ang lapad po talaga. And then yan, kumakapit naman yung sapatos natin. Hindi siya madulas. Then sa turning radius po, yun lang eksaktuhan ha. Konti lang yung natirang allowance or clearance. Kaya malayo pa rin naman, mga 1 inch. Buti maliit na lang yung kanyang bar end. Then try na po natin yung kanya pong rear brake na disc. Oh, lakas ng kapit oh. Hindi ko na madala sa kalahati, almost 3/4 na piga lang. Kapit na kapit siya oh. And then dito naman po sa front brake na disc. So dito medyo malalim. Ewan ko lang kung may i-adjust pa to ha. Mas malakas po yung preno sa rear. Dito sa front medyo malalim oh. Almost full press na eh. And then sa kanya pong single-sided shock na rear, panalo mga riders. Malambot ito.
Siguro 8 out of 10 yung kanyang grade para sa akin, ha. Wala ka man lang ingay na marinig, oh. Para mas mabilis ang biyahe, tipid ka pa sa pamasahe. Gusto mo ng motor na mura, Kimco ang sagot dyan pare. Pag may gilig ang barkada, ang motor na astig ang forma. Tipid ka pa sa gasolina, mag-Kimco na tara't lumarga. Kimco, you will love it, ang motor na swak sa budget. Kimco, you will love it, ang motor na swak sa budget. Sa Taiwan ay number 1, sa Europe ay leading brand. At ngayon sa Pilipinas, motor na yung maaasahan. Kimco, you will love it, ang motor na swak sa budget. Kimco, you will love it, ang motor na swak sa budget. Kimco, you will love it, ang motor na swak sa budget. Kimco, you will love it, ang motor na swak sa budget. Kimco! Para mas mabilis ang biyahe, tipid ka pa sa pamasahe. Gusto mo ng motor na mura, Kimco ang sagot dyan pare. Pag may gilig ang barkada, ang motor na astig ang forma. Tipid ka pa sa gasolina, mag-Kimco na tara't lumarga. Kimco, you will love it, ang motor na Presyong masa rin naman po itong si Agility 125 ng Kimco. Nasa 82,500 pesos po sa cash price. And then kung sa installment naman po, magda-down po tayo ng 12,375. Dito po to sa R3 San Pablo, ha. And then sa monthly installment, sa 3 taon po, 3,887 monthly. And then sa 2 taon naman po, 4,909. At sa isang taon naman po ay nasa 7,977. So kung interesado po kayo, message nyo lang sila sa kanilang Facebook account ng Archway San Pablo dahil dito po available itong si Kimco Agility Eco 125. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.